Isa sa pinakamalalaking usapin sa politika ngayon ay ang pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada matapos siyang madawit sa kontrobersyal na flood control projects scandal. Mula sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang senador ng bansa, ngayon ay nasa loob siya ng kulungan habang hinihintay ang susunod na mga hakbang sa kaniyang kaso. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Bakit siya muling nakulong? Ano ang reaksyon ng publiko, ng kaniyang pamilya at ng kaniyang mga kapwa-senador? At gaano kabigat ang kinakaharap niyang problema ngayon? Noong June 1, 2026, voluntaryong sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kaniya. Bago siya sumuko, nagdaos muna siya ng press conference sa Senado kung saan mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Ayon sa senador, handa siyang harapin ang mga kaso sa korte at patunayan ang kaniyang pagka-inosente. Iginiit din niya na ang mga akusasyon laban sa kaniya ay may bahid ng politika at bahagi umano ng mas malaking plano upang pahinain ang kaniyang impluensya sa Senado. Matapos ang press conference, isinailalim siya sa karaniwang proseso ng pag-aresto. Dinala siya sa Camp Crame para sa booking procedures, fingerprinting, medical examination at iba pang kinakailangang dokumentasyon. Pagkatapos nito ay inilipat siya sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas kung saan siya kasalukuyang nakadetain. Ang sentro ng kontrobersya ay isang umano'y malawakang anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon sa Office of the Ombudsman, tumanggap umano si Estrada ng humigit kumulang 500 at 73 milyong piso bilang kickback mula sa mga maanomalyang proyekto. Dahil sa laki ng halagang sangkot, umabot ito sa threshold para sa kasong plunder, bukod pa sa graft charges na isinampa laban sa kaniya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Kung mapapatunayang nagkasala, napakabigat ng maaaring kaharapin niyang parusa. Ang plunder ay isa sa pinakamabibigat na kasong maaaring isampa laban sa isang opisyal ng gobyerno. Maaari itong magresulta sa habambuhay na pagkakakulong at permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa ngayon, wala pa namang hatol ang korte at nananatiling nasa yugto pa lamang ng arraignment at pre-trial ang kaso. Marami ang nagsasabing hindi na bago kay Jinggoy Estrada ang ganitong sitwasyon. Sa katunayan, ilang beses na siyang nasangkot sa malalaking kaso sa nakaraan. Noong 2001, nakasama siya sa mga kasong may kaugnayan sa plunder matapos ang pagbagsak ng administrasyon ng kaniyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Kalaunan ay napawalang sala rin siya sa kasong iyon. Noong 2014 naman, muli siyang inaresto kaugnay ng PDAF o pork barrel scam, kung saan inakusahan siyang nakinabang sa mga pekeng proyekto at NGO. Nakulong siya sa Camp Crame, ngunit nakapagpiyansa rin matapos ang ilang taon. Dahil dito, maraming netizen ang nagsasabing tila paulit-ulit nang bumabalik ang kaniyang pangalan sa mga usapin ng korupsyon. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang bahagi ng kaniyang pagkakakulong ay ang umano'y kawalan ng VIP treatment. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, hindi binigyan ng espesyal na pagtrato ang senador. Isinama siya sa general population at pinasuot ng karaniwang uniforme ng mga detainee. Hindi rin siya inilagay sa isang espesyal na silid. Ayon pa sa mga ulat, nahirapan umano siyang matulog sa kaniyang unang gabi sa kulungan dahil sa init at sa malaking pagbabago ng kaniyang kapaligiran kumpara sa nakasanayang buhay bilang mataas na opisyal ng gobyerno. Kasama rin umano niya sa selda ang ilan sa kaniyang mga kapwa-akusado na pawang mga dating opisyal at inhinyero ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay bahagi umano ng patakaran upang matiyak na walang natatanggap na espesyal na pribilehiyo ang sinumang detainee kahit gaano pa kataas ang posisyon nito noon. Samantala, hati naman ang reaksyon ng publiko. Sa social media, marami ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. May mga nagsasabing panahon na upang managot ang mga opisyal na nasasangkot sa korupsyon. Marami rin ang nagbalik tanaw sa mga lumang kontrobersyang kinasangkutan ng senador at sinabing tila hindi na natututo ang mga politiko sa kanilang mga pagkakamali.
Sa kabilang banda, mayroon ding mga nananatiling sumusuporta kay Estrada. Para sa kanila, wala pang desisyon ang korte at dapat igalang ang presumption of innocence. Naniniwala rin sila na may bahid ng politika ang mga kasong isinampa laban sa kaniya. Maging sa loob ng Senado ay naging mainit ang usapin. Ang ilan niyang kaalyado ay nagpahayag ng suporta at nagsabing dapat siyang bigyan ng patas na pagkakataong maipagtanggol ang sarili. May mga senador ding nagsabing hindi dapat gamitin ang mga kaso bilang kasangkapan sa politika. Ngunit mayroon ding mga mambabatas na nagsabing dapat manaig ang batas at walang sinuman ang dapat maging espesyal pagdating sa pananagutan. Isa sa mga pinaka-inaabangang reaksyon ay mula sa kaniyang pamilya. Ayon sa mga ulat, labis umanong nalungkot ang kanilang pamilya sa nangyari. Si Senator J.V. Ejercito na kaniyang kapatid ay nagpahayag ng kalungkutan, ngunit sinabi ring dapat igalang ang proseso ng batas. Bagamat masakit para sa pamilya ang sitwasyon, sinabi niyang mahalagang lumabas ang katotohanan sa tamang paraan. Samantala, wala namang direktang pahayag ang kanilang amang si dating Pangulong Joseph Estrada na ayon sa mga ulat ay mas piniling manatiling pribado habang pinangangalagaan ang kaniyang kalusugan. Isa ring malaking usapin ang desisyon ni Jinggoy Estrada na huwag tumanggap ng sweldo habang siya ay nakakulong. Ayon sa kaniya, hindi makatarungang tumanggap siya ng sahod mula sa taumbayan kung hindi naman niya nagagampanan ng buo ang kaniyang tungkulin bilang senador. Naglabas umano siya ng memorandum upang ipatigil ang pagproseso ng kaniyang sahod at ilang benepisyo habang kinakaharap ang kaso. Gayunpaman, kahit siya ay nasa kulungan, nananatili pa rin siyang senador sa legal na aspeto. Hindi pa siya natatanggal sa pwesto dahil wala pang pinal na hatol laban sa kaniya. Ngunit dahil sa kaniyang detensyon, hindi siya maaaring dumalo sa mga sesyon, makilahok sa mga debate o bumoto sa mga mahahalagang usapin sa Senado. Dahil dito, kinailangan ding magkaroon ng pagbabago sa ilang komite at responsibilidad na dati niyang hinahawakan. Sa ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay kung ano ang magiging kahihinatnan ng kaso. Mahaba pa ang prosesong pagdaraanan nito. Kailangan munang magkaroon ng arraignment, pre-trial, presentasyon ng ebidensya, testimonya ng mga testigo at iba pang legal na hakbang bago makarating sa hatol. Maaaring tumagal ito ng maraming buwan o maging ilang taon, depende sa magiging takbo ng paglilitis. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang paninindigan ni Jinggoy Estrada na siya ay inosente. Patuloy niyang iginiit na politika ang nasa likod ng mga kaso laban sa kanya at determinado siyang ipagtanggol ang kaniyang pangalan. Samantala, ipinipilit naman ng prosekusyon na may sapat silang ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig at investigasyon, nananatiling nakatutok ang buong bansa sa isa sa pinakamalalaking usaping politikal ng taon. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung mapatutunayang guilty o hindi si Jinggoy Estrada, kundi kung ano ang magiging epekto ng kasong ito sa kaniyang karera sa Senado at sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. At habang wala pang pinal na desisyon ang korte, isang bagay ang malinaw. Malayo pa ang laban at ang susunod na mga buwan ay magiging napakahalaga sa paghubog ng kapalaran ni Senator Jinggoy Estrada.